Hello at welcome back sa ating channel. Welcome sa Retro Chamba, kung saan lahat ng modification and repairs natin ay chamba lang. Para sa next project natin mga kachamba, ang gagamitin nating unit is Game Boy Advance SP. Ito yung 101 model with backlight LCD. So worst yung pinaka-condition nito, sira yung pinaka-shell niya, meron siyang issue sa sounds, and yung polarizer niya is burned na. So pag nakita niyo dito, pag sa side is maitim na siya. So, ang gagawin natin is full restoration mga kachamba. Papalitan natin siya ng bagong polarizer para sa LCD. And lalagyan natin siya ng bagong shell. And of course, glass lens na to mga kachamba. Samahan nyo ako and i-modify natin or restore ang unit na to. Mga kachamba, umpisa natin yung pagre-remove dito sa mga screw plugs ng LCD. After natin ma-remove yung mga screw plugs is tatanggalin naman natin yung mga screws dito sa likod ng unit. So gagamit ako dito ng tri-wing screw. After natin ma-remove yung pinaka-back shell niya mga kachamba, is isusunod natin i-remove yung tatlong Phillips screw dito sa mainboard. Dito naman is gagamit ako ng maliit na Phillips screw. After natin ma-remove yung tatlong Phillips screw mga kachamba, is dahan-dahan natin tatanggalin yung pinaka-lock para dito sa LCD. And itatabi muna natin mga board. So importante na after nyo matanggal to mga kachamba, is itabi nyo muna yung mga buttons. Para kung sakaling kailangan nyo siya or i-reassemble, is hindi kayo mahihirapan. So, proceed tayo mga kachamba. I-remove naman natin yung mga screws para dito sa LCD. So, ang bala kong gawin is i-repair ko muna yung pinaka-LCD ng unit na ito. Sa nakita ko kasi is meron siyang mga red spot dun sa mga gilid. So, sana machambahan natin siyang ma-repair hindi siya bleed. Reminder pala mga kachamba, kung makakuha kayo ng mga ganitong unit, is i-check nyo muna maigi kung yung LCD is maayos pa. Kapag kasi marami siyang white spot is possible bleed na siya dun sa LCD and useless lang yung pagpapalit natin ng polarizer. So dito is inuumpisa akong i-remove yung pinaka flex para dito sa LED light. Then next natin ilulusen yung pinaka plate dito sa LCD. Mga kachamba, gumamit lang ako ng blade para malusen siya. And then ayun, natanggal na natin. Ang next naman natin tatanggalin is itong mga locks para dito sa backplate ng LCD. Blade pa rin yung gagamitin natin mga kachamba. Dahan-dahan lang yung ginagawa natin pag-remove dito sa backplate mga kachamba, dahil iniwasan natin madamage yung pinaka-panel ng LCD. After nating ma-remove yung pinaka-backplate ng LCD, is isusunod naman natin itong mga reflectors. After nyo silang ma-remove mga kachamba, is itabi nyo na lang sila agad kasi medyo sensitive itong mga parts na to. So dito is completely na-remove ko na yung mga reflectors and pwede na tayo magsimula magpalit ng polarizing film. Mga kachamba, para dito sa Game Boy Advance SP101 model, dalawang klase or dalawa yung pinaka-polarizer na papalitan natin. So ang inuna ko munang tanggalin dito is ito yung outer polarizer ng LCD. Ang next naman natin i-remove is yung pinaka-inner polarizer nya. So sa nakita nyo, after ko ma-remove yung pinaka-polarizer is meron pa siyang mga naiwan na adhesive. Kung napanood nyo na ibang videos natin mga kachamba, is gagamit lang tayo ng alcohol and toothbrush sa pag-remove ng
adhesive dito sa LCD. Ang gagawin lang natin is i-apply natin yung pinaka-alcohol and isa-set lang natin siya ng mga 10 minutes. After 10 minutes is mapapansin nyo mga kachamba na malambot na yung pinaka-adhesive dito sa LCD. Pwede na natin siyang i-scrape gamit yung blade. So dito mga kachamba is natapos na nating linisin yung pinaka-inner portion ng LCD panel. And in-next naman natin itong pinaka-outer. After nating maalis yung pinaka-adhesive dito sa inner and outer portion ng LCD, is finally makakapag-apply na tayo ng bagong polarizer. Take your time lang dito mga kachamba. Make sure nyo lang na walang bubbles or walang alikabok dun sa ilalim ng pinaka-polarizer. And successful, naikabit natin yung pinakaunang polarizer dito sa LCD. And next naman natin yung kabilang side. Kachamba, kailangan talagang malinis na yung pinaka-LCD bago tayo mag-apply ng polarizer. Kasi one shot lang ito mga kachamba. Kung sakaling may bubbles or meron dust or pangit yung pagkakakabit natin is hindi na natin siya pwedeng i-apply uli. Okay, and successful din tong pangalawang polarizer natin dito sa LCD. Okay, so finally, pwede na natin i-assemble yung pinaka-LCD. Make sure lang mga kachamba na wala talagang alikabok dito sa pagitan ng mga reflectors. Kung napansin nyo mga kachamba is medyo maselan talaga yung pagpapalit ng polarizing film. Kailangan maingat kayo mga kachamba. And dito, magte-test tayo ng LCD. Sana machambahan natin siya. Turn on. Okay, successful. Malinis and maputi yung pinaka-LCD. Wala na yung burn. Mga kachamba, ang isusunod naman natin is ikakabit natin yung pinaka-glass lens. Color pink yung napili ni customer. Ang sinunod ko dito mga kachamba is tinanggal ko naman yung mga hinge dito sa old shell. And i-install na natin siya dito sa bagong shell ng Game Boy Advance. Sa pagtanggal pala ng old hinge mga kachamba is medyo matigas talaga para sa ibang unit. Kasi yung iba is may corrosion na or yung iba is na-stack up na siya. Sa pagtanggal natin ito is gumamit lang ako ng maliit na screw. And sa pag-install naman dito sa bagong shell, usually is sobrang tigas talaga. So I recommend mga kachamba na gumamit kayo ng rubber mallet.
para maipasok talaga natin yung pinaka-head ng hinge. So dito is nakikita nyo, nahihirapan ako and nakalabas pa yung mga head ng hinge. Gumamit na ako ng rubber mallet dito mga kachamba and naipasok na natin siya. Makapag-focus naman na tayo dito sa board. Gagawin lang natin mga kachamba is papalitan natin ng bagong capacitor itong board para mas maganda yung sounds ng Game Boy Advance SP. Again, gagamit tayo ng 100 microfarad value na capacitor. Alright, so dito mga kachamba is i-assemble na natin itong unit. So dito make sure nyo lang na nakatabi yung mga screws para mas madali nyo sila makita. And sundan nyo lang itong video paano ko siya in-assemble mga kachamba. Mga kachamba, kung mapapansin nyo is nahihirapan ako i-fit yung pinaka-board dito sa new shell natin. So i-take note nyo lang yung nakalimutan kong procedure dito. Nakalimutan ko na baliktad pala yung pinaka-indicator ng LED. So yung maliit na acrylic na yun is babara talaga and hindi nyo siya mapifit or hindi magkakasya yung pinaka-board. After natin ma-fit yung pinaka-board is isi-secure lang natin siya ng 3 Phillips screw. Then isusunod na natin itong pinaka-back shell ng unit. Dito is medyo nahirapan din ako mga kachamba kasi kapag bago or aftermarket yung pinaka-shell, hindi talaga usually swak yung mga butas niya. So kakapain nyo lang ito mga kachamba.
Okay, so ang ganda ng kinalabasan mga kachamba. And sana magustuhan ng customer natin to. Makakapag-test play na tayo mga kachamba. Kung nakarating ka sa portion ng video na ito mga kachamba and nagustuhan nyo yung video content natin, sana po consider subscribing. Malaking tulong po ito para sa channel natin mga kachamba. Salamat po muli sa mga nagsishare and nanonood ng video natin. Hanggang sa muli, bye bye!